Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang ating boses, pakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng flood control solutions of the government. Marcos orders DPWH to fast track holistic flood control projects. Ang Administrasyong Marcos ay nagsasagawa ng holistic approach in fast tracking flood control at pagpapagawa ng iba't ibang makakakontrol sa baha mula sa Metro Manila all over the country. So yan yung ating tinunghayang issue ngayon dito sa ating mabuting pamamahala. So ang mga proyekto ng mga flood control ay minamadali ng ating Pangulo na magawa, subalit may long-term solutions coordinating LGUs or local government units sa mga proyekto ng flood control. So maigting na sinusolusyonan ng ating administrasyon ngayon yung problema doon sa pagbaha kung saan ay iba't ibang parte ng ating bansa mula Metro Manila ay masyadong piniperwisyon itong mga pagbaha. So ngayon kailangan ng effort para solusyonan ito. So ito yung matagal ng problema at patuloy na ginagawa ng paraan para masolusyonan ng ating pamahalaan with in connection doon sa mga pagsupil at pagsupil noong mga flood control measures at tingnan yung mga proyekto at ng mga flood control na yan para ma-resolve yung pagbaha. Ang ating pamahalaan ay nagsasagawa ng pagre-reforma sa flooding last year at iba't ibang hakbang. Subalit hindi pa ito sapat ayon sa ating Pangulong Marcos. Kung kaya pag-ibayo pa yung kailangan. So hindi naging sapat yung last year pagre-reforma niya yung flood control. So kailangan pa ng ibayo yung effort para yung makontrol o masolusyonan yung issue ng pagbaha na yan. At ang pagre-repair ng pump stations, pagtatayo nito, pagsayos ng kanal at river basin at iba't ibang proyekto upang makontrol ba sa Metro Manila at iba't ibang parte. So, maraming mga proyekto na kanilang ginagawa ng paraan na tinatayo, yung mga nire-repair para masolusyon ba, particular doon sa Metro Manila. Pangkalahatan ay with connection to the LGUs para sa pag-resolve niya ang mga bahan niya. So kaya yung ating mga LGU makipag-coordinate ang lubos sa ating gobyerno from DPWH o iba't ibang mga ahensya na kakiba dyan para ma-resolve yung mga pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas na binabaha, para masolusyonan yung mga yung mga nangyayari ng pagbaha. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng flood control solution of the government o Marcos Order DPWH sa fast track holistic flood control projects ay ating sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos at inikahit natin ang sambayan ng Pilipino maging yung LGU na suportahan at magbigay ng iba't ibang konsultasyon sa ating pamahalaan upang makatulong sa pagresolba ng flood control problem. So yun, may natin sinusuport natin inikahit natin sambayan ng Pilipino, lalo ng mga LGU na suportahan yung effort ng ating administrasyon to resolve yung flood control problem at magbigay ng kaukulang mga suggestion o mga konsultasyon sa ating national government, yung ating mga LGU, mga expert natin ng mga
mga kababayan na may bibigay ng ilang mga residente kung ano ba yung experience nilang nangyayari sa mga lugar nila para yun ay maging basihan how to resolve yung mga pagbato sa mga lugar niya. So kakibat syempre lahat kung paano yung nararanasan at nangyayari na doon sa mga lugar para mabigyan solusyon from the LGU, pag-aaralan, yung pag-coordinate sa national government, resolve by syempre yung national government malawak yung kanilang pagsasagawa ng solusyon sa mga floods, sa mga reports sa kanila. So kinakailangan talaga nila ng coordination talaga dyan sa local government para matukoy yung exactly na dapat na ano yung dapat na gawin sa pagkontrol ng pagbaha. So, akibat dapat talagang local government at hindi sila dapat ma-bypass from the national government project to resolve flood problem sa buong bansa. So yun, particular Metro Manila. Eh syempre, yung local government siya nakakasaliksik ng problema ng bayan niya. And then in connection with the national government, particular DPWH, para pag-usapan yung mga dapat nilang gawin with the local government. Pangkalahatan man yan or from the local man ba kung maliit na diki lang yan syempre tingnan ko ano yung mga or syempre ang flood control ay marami ang solusyon dyan. Meron mga from dike na maliliit hanggang sa malakihan na ginagawa, diba? Na pinababalita natin na madaling masira, madaling bumigay. So yun pala mayroong mga problema, mga korupsyon na. So ngayon ay yung ating LG yung matutukin mabuti para may tayo yung mga ganong klase ng mga dike o anumang flood control project para masolusyonan yung mga pagbato sa mga lugar. So yun, bantayan din syempre yung maaaring mangyaring korupsyon yan sa mga proyekto na yun. So ngayon ay ang LGUs at national government from DPWH at iba't ibang ahensya ay magtulungan ng lubos to resolve flood control problems sa mga particular ang Metro Manila. So yung mga kawani ng pamahalaan at mamamayang Pilipino ay magkaisa din ng bantayan ng mga proyekto at maaaring kinukurakot o mga proyekto madaling masira. So yung tulong-tulong para bantayan yung pagtatayo at yung maaaring sa tingin na pwede yung may mga korupsyon na nangyayari, i-report agad kung sakasakali. Bantayan mabuti. So dapat kasi mayroong ano yan yung ewan ko existing na yan na yung halimbawa may mga proyekto may participation yung mamamayan from the local even the national para tingnan yung mga proyekto para sila ay nakapag-inspect din yung mga private organizations na kakibat ng gobyerno to inspect the government project kagaya mayroong tinatayo pwedeng inspectin ng mga mamamayan na representante na sa government. Hindi lang habang magtatayo ng proyekto mayroon tayong representante ng mga mamamayan. Kaya habang nagpapatuloy yan ay tinitingnan ng mga mamamayan kung yan ba ay ginagawa ng maayos o ginagawa nga yung mga proyekto. So halimbawa checkin kung ano ba yung may start date, may date na para ma-completion. So, makikita ng mamamayan kung talagang ginawa. Hindi kami mayroong flood control goals diba doon sa Bulacan. So yun ang problema kung na-check ng mga mamamayan din so nalaman bali report bakit walang ginagawa. Dapat i-start na ito ng ganitong buwan matatapos ng for these years, diba? Bakit wala pa ito ma-check agad at para doon sa mga nangyayari or bakit kalahati lang yata ginagawa mo nagtigil na kayo, re-report agad, diba? Siguro yung mga ganyang mga pagtigil hindi lang kapag siguro may bagyo maaaring ganda lamang linggo matigil mo na tuloy-tuloy, diba? So yun, maare-report agad kung mayroon nakikita ng pwede. So malaking bagay ang mga proyektong flood control o iba't ibang makakakontrol sa baha
ng mga proyekto na dapat pag-ibayuhin kagaya ng pumping station, pag-aayos ng mga drainage system sa Metro Manila or any LGUs na bahay, etc. Lalo na syempre yung mga flood control project, yung malalaking mga dike, yung maliliit, yan, pang, yung mga pang ano, pang malalaking mga river or mga maliliit na mga stream na dadaluyan ng mga tubig para pumunta dun sa dagat or malalaking mga ilog na dadaluyan niya pumunta sa dagat para hindi siya umapaw papunta roon sa halimbawa town proper or pwedeng abusan ba. At tingnan na rin siyempre mismo kung alin yung mga lugar na kung saan ay tingin nila po pwedeng makalandslide. Tingnan nila kung ano solusyon na magagawa nila. Pag-aralan kung yung mga tao ay dapat na anong gagawin doon sa mga ganong klase ng mga lugar na bahain, prone sa landslide, para sila ay pumunta sa lugar na hindi prone sa landslide. Halimbawa, yung bahay mo yung katabi ng bundok, pag nag-ulan ng malakas maaaring mag-landslide. So, pag-aaral ng mabuti yung lugar kung yung kabundukan ay walang hindi problema sa landslide. So yung mga tao maabisuhan para maiwasan yung ganung nababalitaan natin, natatabunan ng ng bundok yung mga bahay. So, lalo na hindi mo akalain kapag lalo na kapag malapit sa dam, kapag yan ay nag-overflow, talagang malulusaw yung bundok, naragasaya. So itatama ang mga bahay, kawawa, makukuhan talaga sila na matatabunan. At syempre yung kahit yung buong town proper pwedeng tabunan ng galing bundok, lalo na kung mayroong dam na magkukulaps or dam na aapaw na yung kanyang mga bundok na kalapit lalambot, mawawas papunta doon sa mga bayan-bayan. Yun ang mabigat doon, na hindi lang basta tubig yung pupunta doon sa mga town proper, kundi may kasamang putik yun. So ngayon ay malaking bagay yan ang mga proyekto na yan, at dapat yan ay talagang pagtuunan ng ating bansa, sapagkat yan ay arang mitigation or pag-angkop na sa nangyayaring klima, o klima ng ating bansa na sa ngayon ay mayroong ng global warming. So yung dating klima sa atin na binabagyo tayo ng mga 20 taon-taon, subalit nakukupa pa, pero hindi kagaya nga, sobrang lalakas, kaya yung kinakailangan nag-mitigate or umaangkop, nagkakaroon ng ganyan mga klase ng mga platform. Pero nung matagal ng panahon pa, 70s pa ay 80s pa, talagang kahit nga sa Metro Manila ay kung matatandaan natin yung pinagawa ni dating Pangulong Marcos, tatay ni President Marcos ngayon, makita mo doon sa yung flood control doon, diba napakalaki, pero kung iisipin mo, binapatikos nila matagal ng panahon yan, bakit mo ganun naglalagay ng ganun, diba? Pero kung ating titingnan ngayon, kulang pa nga yung flood control na yun, sapagkat makita mo yung Marikina lumulubog, pero pag nakita yung flood control sa Marikina, diba lapad-lapad nun, maapaw pa rin yung tubig doon, lubog pa yung Marikina, pero malaki na yung flood control doon. So maganda yung proyekto ni Pangulong Marcos ng panahon noon sa ginawa niya. Kaya ngayon pagpatuloy ngayon ni Pangulong Marcos Jr. yung mga ganong proyekto ni dati sa Metro Manila para ma-resolve niya yung dahil nakikita yung kahalagahan ng ganon, resolve yung ganyan. So kung noon na naagapan niya magawa yun, ngayon nararamdaman na kailangan talaga siya, dahil kapag nagkaroon ng malaking talagang malaking tubig, diba? So ngayon we hope ma-resolve ng ating administrasyon ng SBN maging ang pagpapanagot sa mga nangurap ng mga opisyal ng government na kurap. So naway makapagsagawa ang pamahalaan ng sistema sa ating infrastructure projects na hindi makurap mula DPWH at iba't ibang ahensya sa paggamit ng pondo. So
sana ma-resolve ng ating Pangulong Marcos yan. At the same time, ay yung kanyang babantayan yung paggagawa ng mga flood control na yan o anumang pag-resolve ng pagbaha na may iwasan yung corruption. So bantayan niya mabuti yung mga taga DPWH na mga corrupt doon na mga opisyales from his mula doon sa kanyang mga tinatalagang mga sekretary o mga naging yung mga opisyales niya, mga engineer ay sila ay ma-resolve yung kanilang ma-resolve yung kanilang yung kanilang mga problema niya. So yun. At masolusyonan yung problema niya. So ngayon iwasan ng ngayon ay naway ang biyaya ng Diyos at Panginoon Jesucristo sa bansa ay patuloy niyang ipagkaloob walang mabuting panahon at kanyang palaguin ng ating kalikasan. So yan. Muli ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sobrang Espiritu Santo ang ating sambahin ang ating bansa mula pamahalaan sa mayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng justisya, at iwasan yung pang-abuso. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, at bago suportan yung mabuti yung mahala, patas ng justisya, karapatan ng tao. Sige, makapamumuhay tayo ng maunlad, ayon sa karapatan, mapayapa, ligtas tayo sa namang uri ng mga kapahamukan, higit sa lahat, makapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan ng Espiritu. Hindi tayo makapamumuhay ng mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggo nito hinggil sa mga isyong ating